Sabi nila, magbabago na, di ba? Grabe na ngayon, magmamarcha, yung marami ng investigasyon. Pero tingnan mo ang kapal na mukha ng mga congressman. Nagpasa na naman sila ng lump sum. Ha? Doon sa unprogrammed appropriations. Alam naman natin, yan ang pinagkukunan ng lahat nitong kabalbalang nangyayari ngayon. So, in other words, walang nagbago. Palitan mo man si Saldico kay Kimbo, si Kimbo palitan mo kay Swansing. Same banana. This politician never, wala silang pakialam sa sinasabi ng tao. That's why dapat mas malakas pa ang labas ng tao. At pero sabi ko nga, yan magsasabay yan. Itong nangyayari ngayon, yung issue ng economy as against pati yung people na lumalabas sa kalye, hindi pwedeng sabihin na hindi nakikinig. Presidente, si Marcos, hindi nakikinig. Hindi ako naniniwala hindi siya nakikinig. Ang pakiramdam ko nga nanginginig na yan. Ano bang masasabi mo, Sir Jay, sa pagtugon ng pamahalaan ngayon ng administrasyon Marcos sa paglaban nitong korupsyon, sa pagtugon nga dito nga sa panawagan na dapat sugpuin na at itigil na itong korupsyon dahil dami na po talaga ang nadadamay at kawawa na po ang Pilipinas? Sa panawagan, walang problema. Tama yan. Ano? Ang problema lang kasi parang lumalabas sa Arzuela ito. Gawa ng, kung matatandaan ng ating mga kababayan, ay pinagmamalaki ng Pangulo ang samot-saring mga proyekto na kanyang nagawa sa ginanap ng mga State of the Nation addresses. At nung ito ay pinag-uusapan na, ay sinasabi niyang itong mga flood control na ito, nandyan lang yan. Kaya lang, na-overwhelm lang. Tapos, siya rin ang umulit na nang mag-inspection daw siya, wala raw. So, tama naman yung sinasabi rin ni Mr. Saldico na hindi naman niya kayang gawin mag-isa yan, no? Sa makatuwid, sangkot dyan yung mga kapwa niya mambabatas, lalong-lalo na yung pamunuan ng mababang kapulungan. And because the President, time and again, for the 10-day period na pinagpaliban niya yung pagpirma, sinabi niyang binusisi niya ng gusto ito at kanya, sabi niya maayos itong budget na ito at kanyang pinirmahan. In other words, tama yung ang lahat ng ito talagang tutumbok doon sa pintuan ng Malacanang dahil hindi naman may lalabas, hindi naman maaprobahan yung budget na yan kung hindi niya pinirmahan. Opo. Mula 13% nga noong buwan ng Hulyo, umakyat sa 31% noong Setyembre, itong mga respondent na nagsabing pangunahing issue nga yung korupsyon. Ano yung nakikita po ninyong implikasyon naman po nitong issue na ito sa administrasyon at sa ating pamahalaan? Ang malaking implikasyon nito, Jade, sa ekonomiya sapagkat sa ngayon ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan ay nasa deficit spending. In other words, na Pebrero pa lamang, Marso pa lamang, gumagastos na ang gobyerno ng walang pera. Ang nangyayari, utang tayo ng utang at ngayon yung mga dayuhang bansa ayaw nang magpautang, ayaw na mag-invest. Sa makatuwid, in the next few weeks or months, magkakaroon ng impact ito sa presyo ng bilihin, sa recession, sa inflation. Sabi ko nga sa mga nagdaang mga linggo, ang magkakapagpabagsak, kung babagsak man, kung hindi pa nakabagsak, ang Administrasyong Marcos ay ang kabuhayan ng bansa. When people can no longer afford to buy the basic needs, na hindi na makayanan. Kung ang bigas ay nasa 75 to 80 pesos per kilo na, kung ang sardinas ay mula 21 ay magiging 100 na ang isang maliit na sardinas. Itong bagay na ito ay hindi imposibleng mangyari sapagkat ngayon pa lamang sinasabi na ng mga ng Amerika, ng ibang bansa that corruption is the biggest issue against the Philippines. Meron pang nagpapautang, Asian Development Bank, etc. Pero ang tingnan natin dyan, sige, pinautang tayo at what cost?
magkano naman ang ano naman ang mga kondisyones. Kasi very high risk ang Philippines ngayon, Jay. Sir Jay, sa personal mong pananaw, at least ba, kasi sinasabi ng ombudsman o ng bagong ombudsman, at least may 200 daw na mga possible na makakasuhan o maaaresto. Mauli dahil nga po dito sa maanomaliang flood control projects. Sa ganito bang mga pahayag o sa ganito bang development na narinig at nakikita po ninyo, at least ba naiibsan po ang inyong pangamba, ang stress level po ninyo patungkol po dito sa korupsyon? Alam mo, ayaw ko lang may stress eh. Kasi ganito, tingnan natin, mas madali kasi kwentahin yan kapag figures ang nilagay natin, Jade. Number one, kung di ako nagkakamali ngayon ang ika-80 araw, simula nang pumutok itong mga investigasyon daw, no? Sa infrastructure, no? Hindi lang blood control, kasama na dyan, farm to market, yung mga eskwelahan. Okay. Ano ang nangyari over the last 80 days? Number one, ang malinaw, ang nakikita nilang ninakaw sa kabangyaman ng bansa ay 1.7 trillion pesos. Yun ang nawala, yun ang naibulsa, yun ang naglaho. Yun ang kinulimbat, yun ang pinandambong, no? So malinaw yun, number one. Number two, ang sinasabi nila, 421 ang identified na ghost projects. Sa flood control pa lang ito hindi pa natin pinag-uusapan yung na-discover kahapon sa budget hearing ng Senado na out of let's say 1,700 classrooms, naitayo lang pala with only 2.5 months or less going before the end of 2025 ay 22 lang na classroom ang naitayo, no? Talagang grabe. Tapos, meron na bang nasampahan ng kaso na politiko? Wala. Di ba? May na-identify na ba doon sa 67 na congressman na sinasabing contractor? Wala. No? Okay. Nakasuhan na ba si Saldico na sinasabi nila noon na mastermind? Wala. Na-cancel na ba ang passport niya? Wala. Di ba? Nasundo na ba siya mula sa Four Seasons Hotel sa Madrid? Wala. No? Nasiyasat na ba siya sa bahay niya sa France? Wala. Anong tawag nito? Sinasabi, lumabas yung pangalan, Mastermind Ega, kasama ni Saldico. Former Speaker Romualdez. Diba? Inimbestihan, pumunta. Tapos, madami daw siyang dalang dokumento. Wala naman sinasabi, ano yung mga dokumentong yon? Wala. Diba? O tapos ngayon, dapat mag-attend siya ngayon. Sabi niya, hindi siya pwede dahil meron daw medical procedure. Anong medical procedure? Wala sinasabi. So wala na naman. Sa puso ba yan? Sa utak ba yan? Ano ba yung gagawin sa kanyang, ano ba operahan? Sa bayag ba yan? Hindi natin alam. No? Okay. Tapos, ang sabi, naglabas ng statement si Mr. Ko, yung dating appropriations chair. Nagsabi niya, hindi ko naman kayang gawin mag-isa yan, which is true. No? Kailangan niya dyan the approval of his peers, yung mga kasama niyang mambabatas. At sinasabi nga na yung 246 na pumirma daw sa impeachment ni Vice President Sara, ang pinamigay na pera doon galing din dito sa flood control scandal, no? So, wala pa rin nangyayari doon. Wala pa rin nakakasuhan na taga-DPWH. Puro lang press release na tinanggal. But remember, these are career executive officers. And under our law sa civil service, you cannot just remove them. Pwedeng mag-appeal pa yan, pwedeng makabalik pa yan. Okay? Sabi ni Ombudsman, ang daming kakasuhan. Puro press release. Pero walang nakakasuhan, not even a single contractor, wala, kahit runner lang, kahit na yung tiga-abot lang ng kape doon sa public works, wala. Not Bunuan, not, what's her name, Cabral, sino-sino pa yung mga Tarpulano na in-identified,
na sangkot dito sa kasong ito. Kaya ang suma total, iisipin mo, wala talaga. Lahat ito sarsuela. Di ba? So, atay pa ng taong bayan, Sir Jay, na arestuhin pa o dumating ito si Zaldico para may mapanagot na. Dahil sabi nga, missing link itong si Zaldico na tumatanggi naman na dawit siya dito sa mga issue ng korupsyon. Hindi missing link. One of the links, but secondly, not a missing link because there are other links. You're talking here of 246 congressmen. 67 are said to be contractors. O malinaw naman, sino-sino ba yan? You're talking of J.J. Suarez. Ngayon may bagong kasong isinampan na naman na plunder against him in the ombudsman. Si Zia Alonto, Ajong. Malinaw naman yung MMA contract construction nila. Si Dong Gonzales ng Pampanga. Yung kanyang pamilya, yung nagkontraktor nung sa Arayat na bumigay na dam. Marami dyan yung babakla-bakla na Balbasarado tiga La Union, si Paulo Ortega. Nakita naman si Sandro Marcos. Nakita ang dami with matching pictures, may resibo ika nga ng mga hindi natapos o mga ghost projects sa Ilocos Norte. In other words, ano pa bang hinahanap ninyo? Unless nakapiring kayo, ang gusto niyo lang makita yung confidential, pinipilit niyo yung confidential fund ni Vice President na matagal na sarado, sabi ng COA. Pero Sir Jay, di ba given all the facts at mga naranasan din natin sa mga nakaraan, kapag kaalyado ng mga Duterte, ang bilis po ang papakulong. Given all the facts doon sa mga Senate hearings na narinig na po natin sa mga investigasyon na ginagawa patungkol nga po dito sa Manumalyang flood control projects, dapat may makulong na, may mapanagot na. Oo. Dapat, ang dami na dapat na kahit na huwag na yung nakulong, nasampahan ng kaso. Siyempre, kung plunder yan, dahil bilyon-bilyon, trillion yung pinag-uusapan, dapat nakakulong na yan. Wala eh. Puro tayo press release. Puro tayo, ang gaganda ng mga statement ng Presidente, hindi ko ikaayahan na magkakaroon ng nakawan, ganun din. Alam mo, these are all spin ng mga PR companies, ng mga PR group na nagpipinta ng maganda. Hindi kailangan ng tao yan. Alam na ng tao eh. Imposibleng hindi pa alam. Nandiyan na nga yung mga kung ano-anong istorya eh. Tapos may mga pagbabanta na ganito o ganyan. Ikukulong, alisan ng pensyon. Anong tawag yan? Ewan ko lang ha. Basta, iba itong anong tawag. Ako, from the very beginning, sabi ko nga, nung tinayo yung ICI na yan, wala akong kabilib-bilib. Dahil, obviously, una, walang ngipin. Pangalawa, walang batas. Wala siyang talaga, pampapogi sa madaling salita. No? Kung sino man yung dapat baguhin yung imahe. Maging yung mga negosyante ngayon, Sir Jay, ay ang nagpalabas din ng kanilang mga pahayag at saloobin. Naiinip na nga sila, tababahala dito nga sa mabagal na aksyon ng gobyerno at pag-atras ng mga foreign investors. Mismong si ECOP President, yung nagsasabi po niya, si Sergio Ortiz Luis Jr. kahapon, may event nga sila. Ano naman ang masasabi po ninyo hinggil po dyan? Alarming na ho ba ito? Alam mo kasi, Jade, sa pagninegosyo, hindi na, ang negosyo ngayon hindi na yung dito ka lang, Pilipinas ka lang. Kailangan meron kang global partner. So, ngayon nagsasalita, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Makati Business Club, Employers Confederation of the Philippines, lahat sila because ramdam na nila. Kaya ito yung mga negosyante na nag-i-import ka, nag-i-export ka. Kapag ka wala na nagtitiwala sa bansa mo dahil sa corruption, anong tawag nito? Napakahirap na magnegosyo. Hindi naman ito ordinaryong pagtitinda sa sari-sari store ang pagninegosyo nila. Merong partnership dyan sa pagtatayo ng iba't ibang mga kumpanya, ng iba't ibang mga manufacturing firm or even in the construction of
vital economic infrastructures like roads and bridges. Anong tawag nito? Internet facilities, telephone, lahat yan. Kailangan mo ng international partners. And when there is no confidence in the country, it is very hard for this big businessman to even function well. So, ang mangyayari niyan, ang maapektuhan, kasi haligi na yan eh. Yan na yung mga poste ng industriya, ng negosyo. Pag sila ay naging mabuhay na, kukulapso ang bansa. Oo. At kaugnay pa rin po dito sa pagtugon sa issue ng korupsyon, Sir Jay. May ilang mga mambabatas na, senador, hindi ko alam kung may mga kongresista bang nagpapalabas ng kanilang statement of assets, liabilities and net worth. Ito bang pagpapalabas, pagsasapubliko ng SALN ay para po sa inyo, ang dating po ba sa inyo ay parang ito ay patunay na ito ay hindi dawit sa korupsyon, ito safe ito. Kumbaga, matatawag mo. Band-aid lang 'yan. Anong pagpapatunay na unang-una, wala namang binago sa batas. Hindi naman pwedeng baguhin ang batas ng isang statement lang mula sa bagong hirang na ombudsman. They have to abrogate the law. The law says, bago ka makakuha niyan, kinakailangan ang tawag niyan, magre-request ka, dami mong requisition, meron ba silang nagkusa? Puro pasikat eh. Bukas ako na ang aking SALN ay ilabas sa publiko. Binuksan ba niya? Hindi eh. Puro kwento eh. Walang kwenta. Pag sinabi siya ng binubuksan ko, eto, ibubulatlat mo, patawag ka ng press conference, eto yung aking SALN. Yung 14 na kotse ko diyan, noon pa yan, bulok na yan ngayon. May mga explanation ka, wala eh. Puro I am open. Di ba? Ano sabi ni Ontiveros, bukas ako. Ano sabi ni ganito, ni Tarpulano, ni Congressman ganyan, bukas kami. May binubuksan ba sila? Wala naman eh. Puro kwento eh. Di ba? Opo. At dahil pa rin sa kabila ng mga aligasyon nga ng korupsyon sa mga proyekto ng infrastruktura, Sir Jay, particular na sa mga flood control program, may mga panukala din, di ba? May mga nagsasabi dapat buwagin na itong tanggapan nga ng DPWH. Pero ang Malacanang, may sagot po dyan, may tugon at hindi po kailangan daw buwagin itong DPWH. Ano naman po yung reaksyon po ninyo dito sa naging pahayag ng Malacanang? Totoo yan. Ako ay, anong tawag nito, maghinay-hinay kasi ang daming ginagawa naman na matino. Hindi porke naging tarantado at talagang mga gago na yung nasa National Capital Region, lahat na lang. Hindi. Meron namang mga matitino pa. So, ang kinakailangan dyan, ayusin, streamline, tanggalin yung mga dapat tanggalin, di ba? Ikulong yung mga dapat ikulong. Hindi solusyon yung pagbuwag. Because, pag tinignan mo naman ang purpose niyan, maayos naman, no? Ang problema lang, yung mga taong nagpapatupad at yung mga anong tawag nito, like, for example, maayos yung district engineer dito, yung congressman naman ay corrupt. Sasabihin niya, ayaw mo dyan, aalisin kita. Wala eh. So, dapat talaga holistic yung approach. Number one, alisin mo lahat ng pondo, walang pakialam. Hindi pwedeng makialam ang sino mga politiko. Period. Let the professionals do their work. Titino eh, wala naman eh. Bakit yung mga flood control projects dito sa iba't ibang bahagi ng Mindanao maayos naman, Davao, Bukidnon, etc. Zamboanga. Wala sa nasa pag nakialam ang politiko, disgrasya nga rin talaga, no? Bago ko lang pasok kay partner, iba't ibang grupo na po patuloy. Every Friday ata may mga protestang nangyayari, anti-protest rallies dahil nga po dito sa mga maanumalyang flood control projects na didiscover, mga ghost projects. Sir Jay, sa iyo bang palagay ito'y may saysay pa at tumatalab pa? Nakikinig ba para sa iyo ang Pangulong Bongbong Marcos sa hinaing na ito? Panawagan na ito ng taong bayan at dapat bang ipagpatuloy po ito ng ating mga kababayan, Sir Jay? Dapat sustain yan, no? Kasi once na hindi mo sinustain yan, makakalimot na yun, dadaanin na lang sa limot. Sige, tuloy na naman.
tandaan mo yung even yung pagpasa ng mababang kapulungan, gaano kakapal ang mukha ng mga ilang congressman. Hindi lang ilan, marami sila. Sabi nila, magbabago na, di ba? Grabe na ngayon, magmamarcha, yung marami ng investigasyon. Pero tingnan mo ang kapal ng mukha ng mga congressman. Nagpasa na naman sila ng lump sum. Doon sa unprogrammed appropriations. Alam naman natin, yan ang pinagkukunan ng lahat nitong kabalbalang nangyayari ngayon. So, in other words, walang nagbago. Palitan mo man si Saldico kay Kimbo, si Kimbo palitan mo kay Swansing. Same banana. This politician never wala silang pakialam sa sinasabi ng tao. That's why dapat mas malakas pa ang labas ng tao. At pero sabi ko nga, yan magsasabay yan. Itong nangyayari ngayon, yung issue ng economy as against pati yung people na lumalabas sa kalye, hindi pwedeng sabihin na hindi nakikinig. Presidente, si Marcos, hindi nakikinig. Hindi ako naniniwala hindi siya nakikinig. Ang pakiramdam ko nga nanginginig na yan. Kasi hindi na nila alam kung anong gagawin nila, anong klaseng pagtatakip. When they are that rattled, that means to say, alam nila that the end is near. Because they're not doing anything to solve the problem. Dugtong ko lang, partner, bago lang meron bang isang tao, tatawag natin Superman ba, na kayang iahon tayo mula dito sa mga issue na ito na malawakang korupsyon sa bansa? Sir Jay, nakikita po ninyo, alam mo, meron ba? Lahat tayo, hindi pwedeng isa lang lahat tayo, mag-uumpisa yan. Kasi nga, ang dyan, sino ba naghalal dyan? Tayo Pilipino talagang kinakailangan magsakripisyo. Bakit may mga lugar na mauunlad? Dahil nagsasakripisyo ang tao baka sabihin nila, dyan na naman kayo, Davao. Simple lang, sample natin Sample Davao, bakit malinis? Kasi walang nagkakalat na tao. Di ba? Bakit kasi wala sumusunod sa batas kapareho niyan, sinasabi ng di ba, in interview. Bakit kalakas-lakas ng lindol, 7.4, 7.6? Bakit nakatayo pa yung mga gusali sa Davao? Bakit parang walang nangyari? Kukunti, may isa yata, dalawa namatay. Ilan ang nasugatan. Pero not in Davao City. Kukunti sa Davao City, meron sa Davao Oriental. Bakit? Kasi sumusunod. Nobody's bending the law. Di ba? Naalala ko tuloy nung si Basti pa ang mayor, elected mayor. Galit yung ibang negosyante. Sobrang stricto Yung setback na 3 meters, tapos yung klase ng kabilya na ginagamit pag construction sa pinakikialaman ng building official ng Davao City. Pero ngayon, natutuwa sila. Dahil kung hindi naging stricto, maraming building gumuho doon sa lakas na yon. Sa Manila mo dalhin yung ganong klaseng, anong pangalan nito? Paglindol, baka ang dami na dyan gumuho.